So, yung aming simbahan na itatag noong 1896, super rich ng history ng San Joaquin. Merong area dito, yung Balon. Opo. Balon na kung saan sinasabi na noong panahon ng mga Hapon Opo. is dito pinapatay yung mga bata dito. Opo. Ano po meron dyan? Kung makikita mo, masasabi mong tunnel sapagkat Oo. yung kanyang kataasan, Oo nga, no? dito nakalagay yung buto ng founder ng aming simbahan. Ang bayan ng San Joaquin ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng lalawigan ng Iloilo, isang bayang payapa ngunit may malalim na kwentong nakaukit sa kasaysayan. Ipinangalan ng bayan kay San Joaquin na ayon sa tradisyong Katoliko ay kinikilalang ama ng mahal na Berheng Maria. At sa paglipas ng panahon, naging saksi ang bayan ng San Joaquin sa pagbabagong humubog sa kasaysayan mula sa pag-usbong ng pananampalataya at mga tradisyon hanggang sa pagpapatayo ng mga pamanang hanggang ngayon ay patuloy nagsasalaysay na nakaraan. At sa bayan din ng San Joaquin makikita ang isa sa mga pinakamahalagang pamanang pangkasaysayan ng bayan. Ito ay ang San Joaquin Church. Itinatag ang parokya noong 1692 sa ilalim ng pangangalaga ng mga paring Agustino na noon ay naging mahalagang bahagi ng pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa lugar. At sa labas ng simbahan ay mapapansin ang kakaibang disenyo ng harapan na namumukod tangi dahil sa mga detalyeng hindi karaniwan na makikita sa mga lumang simbahan. Sa tabi nito, makikita naman ang mga natirang bahagi ng dating kumbento na ngayon ay pawang mga guho na lamang matapos sa pinsala noong ikalawang digmaang pangdaigdig. At sa mga guhong ito ay matatagpuan din ang isang di umano'y lumang balon na may mabigat na kwento. Sinasabing dito pinaslang ang ilang mga bata noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ngunit hindi lamang ang mga guho ang nag-iingat ng mga alaala na nakaraan. Sa loob ng simbahan ay makikita ang puntod ni Father Tomas Santaren, ang paring Agustino na nanguna sa pagpapatayo ng kasalukuyang simbahan. Isa rin sa mahalagang pamanang matatagpuan sa bayan ng San Joaquin ay ang Campo Santo, isang lumang sementeryo na bahagi ng kasaysayan at kultura ng bayan. Dito nakalibing ang mga prominenteng tao at mga paring nagsilbi sa bayan. Mga taong nag-iwan ng malaking ambag sa kasaysayan at pananampalataya sa bayan ng San Joaquin. At noong 2015, ang Campo Santo ay diniklara bilang National Cultural Treasure dahil sa mahalagang ambag nito sa kasaysayan at kultura ng bansa. At sa kabuuan, ang San Joaquin ay isang bayang may malalim na ugnayan sa nakaraan, mga kwentong humubog sa pagkakakilanlan ng bayan at patuloy na nagbibigay buhay sa kasalukuyan. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Iloilo at nasa bayan po tayo ngayon ng San Joaquin, no? At kung mapapansin po ninyo guys sa likod natin, ito po yung San Joaquin Church. Ayan, napakamakasaysayan po nito guys. Ayan, at dito lang tayo nagpark sa may likod. Ayan, ito yung ating gamit na motor, ito yung nirentahan natin. Galing tayo dun sa Iloilo City and then nag-travel tayo guys ng halos isang oras papunta dito, no? So meron tayong kasama mismo sa simbahan at isa sa mga tagapangasiwa ng San Joaquin Church. Ito siya, si Sir Chill. Good morning po. Sir Chill, good morning po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin dito sa may San Joaquin Church at sa napakaganda pong bayan ng San Joaquin. Sir Chill, bigyan niyo naman po kami ng short history about po dito sa inyong napakagandang simbahan. Yes, sir. So, yung aming simbahan na itatag noong 1896, yung simbahan ay nasimula noong 1859 at natapos noong 1896. Kumbaga, 10 years in the making siya. So, ang simbahan, sa harap ng simbahan, yung sa fasad, makikita natin yung Redemption de Tatuan kung saan pinapakita ang successful na laban between sa mga Kristiyano at sa mga Morong Muslim doon sa Morocco. So, ang isa sa rason kung bakit naririto ang Redemption de Tatuan sa aming simbahan kasi isa sa mga sabi-sabi, yung isa sa mga fraile na na-assign dito sa aming parokya, yung kanyang tatay ay isa sa mga sundalo doon sa giyera ng Tatuan. And fun fact lang, yung aming simbahan ay isa at natatanging simbahan na tinatawag na militaristic church because sa kanyang fasad. And sa ditong banda, sir, kung makikita ninyo, nandiyan yung emblem or yung coat of arms ng ating mga fraileng mga Agustino sapagkat yung mga fraile na mga Agustino, sila ang nagtatag ng simbahang ito from 1801, pagkatatag ng aming simbahan bilang parokya hanggang matapos yung pamamahala ng mga Espanyol dito. So, sa ditong banda, sir, makikita natin yung imahen ni San Pedro Regalado.
pinaniniwalaang si San Pedro Regalado ay ang patron ng mga bullfighters. So that is why yung history ng town ng San Joaquin is connected kay San Pedro Regalado, especially sa Pasungay. Kumbaga yung bullfighting. Isa sa mga tradisyon noon na before mag-bullfight dito sa may plaza, hinaharap muna sa simbahan yung mga kalabaw or yung mga mga kalabaw at pinaluluhod muna bago makapagsimula ng bullfighting, sir. Grabe, sir, ano? Yes, sir. Ganun pala yung tradisyon, sir, dito? Yes, sir. Wow. And sa itaas na banda, makikita natin yung imahen ni Santo Niño. Opo. Sapagkat si Santo Niño ay isa sa 2 patron ng bayan ng San Joaquin. Opo. So, fun fact lang, 2 yung fiesta ng San Joaquin. Una is sa January, every 3rd Saturday of the month, because ito ang honor for Santo Niño. And yung patronal fiesta ng San Joaquin is sa August 16, yung traditional or the makalumang kapistahan ni San Joaquin bilang aming patron. Yes, okay. Yes, sir. Mm-mm. And papasok na po tayo, sir. Mm-mm. Sir, yung historical marker, sir. Yes, sir. Oo. May nakita pala ako ditong historical marker. Yes, sir. Ang historical marker namin ay naitatag or ang simbahan ay naging national treasure kasama ng Campo Santo doon sa may ibabang bahagi ng bayan. Opo. So, ang town ng San Joaquin ay isa sa masasabi nating the only town siguro sa pagkakaalam ko na mayroong 2 historical treasure sa kanyang pangalan. Opo. Yes, sir. So ito, no. Ayan po yung kanilang historical marker. So yun, guys, makikita natin dito. At napapansin natin dito, grabe yung yung detalye ng mga adobe, no? Sir Chill. Yes, sir. Yan. Actually, sir, sa kasamaang palad noong panahon ng gyera, Opo. and at the same time, noong pagtama ng Lady Kaykay dito sa Panay, nasira po yung belfry namin. Okay. At the same time, yung fasad. Opo. Pero, sa kabutihang palad naman po, na i-restore naman po sa pamamagitan ng mga taga San Joaquin, at the same time, yung mga kaparian na na-assign dito. Oo. So pinagtulong-tulungan din pala, sir, Yes, no? sir. Oo. So yun, guys, ayan, para at least makita ninyo, bali ito yung papasok dun sa may loob ng kanilang simbahan. Dito sa labas, talagang pinapahangan na tayo ng simbahan na to, guys. Natutuwa ako, sa totoo lang. So ang dami talagang mga imahe tayo makikita dito, no, sir, no? Yes, sir. Mostly po dito sa labas is mga Franciscan na mga santo. Opo. Tulad ni San Francisco ng Assisi. So yun, guys, so yun pala yung mga makikita dito at history dito ng simbahan, no. So papasok na tayo dun sa may loob. Ito yung pinaka mismong papasok doon sa kanilang simbahan. Yes, sir. Tara, sir. Oo. So guys, ngayon lang ako makakapasok dito at kaganina hindi pa ako pumasok. Ngayon pa lang rin. Kasabay ninyo. Ayan. So, welcome po sa loob ng aming simbahan kung saan makikita natin yung loob o kumbaga yung sagradong lugar. Opo. Siguro, sir, doon. Dito muna tayo sa right. Yes. Ditong banda, makikita natin yung aming baptistry. Okay. Kung saan isa sa mga pinapakita dito yung pagbibinyag sa Jordan. Dito naka-engrave yung imahen ni San Juan at ni Jesus kung saan siya ay binibinyagan sa may Jordan. So dito namang bahagi, makikita natin kung saan nung unang panahon dito isinasagawa yung pagbibinyag. Ito yung tinatawag na baptismal font. Wow. Sir, ganito talaga yung itsura niya? Yes, sir. From the very beginning. Kumbaga, isa ito sa matatawag nating original kasama ng belfry, ng baptistry na ito. So dito, isinasagawa yung binyag at may altar dito. Okay, may altar dito. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganito, oh. Ayan, guys, oh. Para at least makita nyo mismo. Yun dito sa baptistry. Yes, sir. Ayan.
Tapos yung mismong yung mismong art mismo ng baptistry, sir. Ang ganda, no? Ayan, no? Yes, sir. Actually, yung bato nito, siguro original pa ito, sir. Opo, original pa rin, no, guys, oh. Hindi ko alam kung anong klase to, pero ang ganda ng pagkakagawa, no? Yes, sir. Hindi naman siya parang... May sabi-sabi kasi, sir, na yung mga bato na ginamit dito sa aming simbahan ay nanggaling pa either sa bayan ng Igbaras, Opo. dito sa Iloilo, at the same time doon sa area ng Antique. Yes, sir. So, iba-iba palang mga lugar na pinanggalingan, sir, Yes, no? sir. Tapos dito merong sinag ng araw galing doon sa may labas. Tapos dito, ayan, no? Para magkaharap sila doon, ano, sir? Yes, sir. Grabe, no? Parang talagang naka-detail talaga siya. Ayan, guys, makikita ninyo. Ang ganda dito sa loob. Kasi ito yung pinaka-altar nila. Ayan. Yes, sir. I-focus Kita ko natin. Ayan. Yan, guys, oh. Bali ito, sir. Ito pong nandirito. Sino po itong mga to? Si San Juan po yan, sir. Ayun. San Juan Bautista at si Jesus. Sa pagbibinyag sa river ng Jordan. Okay. Yes, sir. So yun, guys, yung mga makikita natin dito. And sa kasamaang palad, sir, siguro because sa structure or sa kalumaan nito, yung tubig na mula sa may belfry, Opo. minsan tumutulo. Oh, Kasi oo. siguro bato kasi ito eh. Oo, ina-absorb siya. Oo nga, Yes, parang may sir. tumutulong nga. Sir, ano? Yes, sir. So makikita mo doon, medyo Ayun. basa. Oo, ito nga siya, guys. Oh. Kasi yung sa taas, makikita mo, medyo basa siya. Dun sa may taas. Tapos dito yung tumutulo, ano? Yes, sir. Oo. And currently, yung baptistry na ito ay hindi na masyadong ginagamit Opo. sapagkat yung safety at the same time, siguro masasabi natin yung hygiene, kumbaga, kasi luma na ito eh. So, imbes na dito binibinyagan, yung mga bata doon na lang sa sa harap ng altar. Okay. Sir, pwede yung makita. Ipapokus lang natin Yes, sir. para ma-visualize sila. Ayan, Yes, sir. guys, oh. Parang no? Na yung ng siomay, pag binuksan. Dito nilalagay yung sir, yung tubig. Oh, dito, Yes, sir. sir. Oo. Tapos dito, sir, yung ng tubig pababa. Yes, sir. Oo, may butas siya, guys. Ayan, oh. Para makita ninyo. Ayan. Tapos may kwadrado dito, triangle. Ang Then, galing, yung ano? details nito, sir. Ito yung mga details. Yes, sir. Ito, sir, original po Hindi ito. ko lang ma-confirm kung original yan. Pero I think parang na rin siya, sir, no? Luma na rin. Luma na rin. May mga naka-engrave siya dito, mga parang tupa, Yes. ganun. Ang galing. Ayan. So yun, guys, ayan yung tsura namin ni Sir Chill dito, ayan. Para kayo nasa Jerusalem. Parang Yes, sir. ganun. Parang ganun ang itsura. Yung vibes nito is parang panahon talaga ng mga Espanyol. Oo. Ayan, guys. Very thankful tayo to. Kaya samahan tayo ni Sir Chill dito, no? Dito namang bahagi, sir, makikita mo yung nakaukit na 1869. Opo, 1869. The year kung saan naitatag na or natapos na yung simbahan from 1859 to 1869. Wow. So 10 years talaga, sir, no? Yes, sir. Tapos ito, sir, yung mga grills na to. Yung grills na to, sa dating picture ng simbahan namin, Opo. dito yan nakalagay. Dito sa may harapan? Yes, sir. Dito yan Oo. nakalagay sa harapan. Tapos ito na talaga dito na siya nilagay ngayon. Yes, sir. Oo. Sir, yung aming crucifix, yung crucifix namin is sa mga lumang letrato, isa ito sa makikita mong o masasabi mong luma na, sir. Opo. Ito po, matagal na po nandito, Yes, sir. Matagal na po yan. Wow. And usually, ito po yung ginagamit during pahalik or Okay. pagdalaw sa Biyernes Santo bala. Nilalabas din po ba ito, sir? Yes, sir. Nilalagay po doon sa may sanctuaryo Okay. para sa pahalik. So yun, guys. Ayan yung makikita ninyo sa loob ng simbahan. Dito pa lang tayo sa may right side pa lang tayo, guys. Yes, sir. Marami na tayo nalalaman kay Sir Chill. And dito naman, sa bahaging ito, makikita natin yung
confessional room or Okay po. confessional box. Opo. Eto sir, nandito na po ito dati. Hindi ko lang sir masigurado kung original pa yan. Pero usually kasi sir, ganito talaga sa mga simbahan, sa mga old, Yes no? sir. Ang ganda ng kakagawa ng confessional box, oh. Guys. Tapos Sir, ayan. ditong area makikita mo talaga yung ginamit. Oo. Parang Ng ano mga siya, bato. sir? Parang mga corals, parang ganun. Yes sir. And ditong bahagi sir, dito. Opo. Ano po meron dyan, sir? Kung makikita mo, parang mayroong lagusan. Opo, ano po ito, sir? Sabi nila, yung lagusang ito ay dating konektado sa ruins ng dating kumbento. Oo. So dito dumadaan yung mga taga-kumbento, mga pari sa pagmimisa. So nakita mo na po ba yung ruins ng kumbento? Hindi pa po, sir. Ma'am, Puntahan natin. Puntahan natin. Sige, Yes, sir. pakita natin sa kanila. Sige. Sir, dito, ano po ito? May lagusan dito ba, Yes sir, may lagusan dyan. Kung Tunnel, saan- sir? Tunnel? Yeah, medyo sir, masasabi mong tunnel sapagkat Oo. yung kanyang kataasan, Oo nga, no? So, ibig sabihin, sir, dito sa ilalim. this sir. Dito lang, dito sa lang. labas. Oo. Yes sir. Dahil meron nga siyang arc palabas. Yes sir. Ano? Kumbaga connected lang siya sa dating kumbento Oo. or sa ruins ng kumbento. So, ito yung dating daanan, no? Yes sir. So, guys, yun. Kumbaga yung shortcut, kumbaga. Oo. So, pakita natin sa kanila, sir, no? Yes, yung sir. ruins, oh. So, yun, guys. Ang daming, dito, sikreto ng simbahan. Ayan. Okay, so sa bahaging ito, ating ipapakita yung ruins ng dating kumbento. Okay. So sana sabi ko kanina, yung daanan na yon ay konektado papunta sa ruins. So dito yung daanan, ditong area. Ito. Opo. Yes sir, ditong Oo. area. Papunta dito sa ruins, yung dating kumbento sir. Oo. So, ito na yun, sir. Yung ruins Yes, sir. na to. Hindi ko siya napansin, sir, Kaganina. Yes. Actually, ito yung dating kumbento. Opo. Na nakarugtong netong Yes, simbahan na meron siguro ng malaking dito, pag ganon. Tas, Malaking kumbento. oo. Tapos tulay siguro or hindi natin alam. Siguro sir. Oo. Dito, And siguro if makikita ko pa yung mga dating litrato, Opo. I could send you or pakita ko sa iyo. Yun, sige. Kasi pwede, sir. makikita mo talaga yung dating simbahan na kung saan aside sa simbahan, present pa yung imahe or present pa yung structure ng kumbento noon. Opo. Mula dito hanggang dito yung kumbento. Grabe guys, ito pa buhay na buhay hanggang ngayon Makikita natin dito, pakita ko lang sa Yes, kanila, sir. sir. Close up ko lang. Ayan guys, makikita nyo dito. Ito yung mismong ruins. Ayan. Ito yung itsura niya. Parang ito siguro yung parang bintana, hindi ko visualize. Yes, sir. Bintana yan siguro. Bintana to, no? Kasi hindi dito, may mga butas dun sa kabila. Oo. Ayan. Silipin na natin dun, sir, para makita nila. Actually, pwede naman, bawal pala. Bawal baka Yes, kasi may sir. ahas na sir sa loob, And at the same time, kasi noong paglindol, itong Opo. nakaraang mga buwan, may mga cases ng debris na nahuhulog. Oo. So, Sobrang kaya- katagalan na rin siguro, sir, Yes. Kaya sa pagbisita ng NCCA at NHCP, minabuti na lang na lagyan ng barricade na Pwede, ganito. sir, siguro hanggang doon lang tayo. Yes, sir. sa may Pwede naman. Pakita natin sa kanila, sir. Ayan, guys, May nakalagay din, sir. Dito, mas malinis, Sir, pasukin ko, sir, para makita nila. Ang laki pala ng konbento, sir, Yes, sir. Simula dito, ayan, hanggang doon sa may dulo. Tapos yung lawak niya, guys, hanggang doon. Ayan, tabi-tabi po. Ayan. Ang lawak to. Tapos may puno ng balete dito, guys. Yan. Nakikita ninyo. Grabe, sir, no? Ito talaga yung Yes, talagang mga actually, saksi, no? Dito, yes, sir. Saksi ng kahapon. Mm-mm. And mayroong area dito, hindi ko lang malaman kung saan, kasi hindi naman ako nalalagi dito. Okay po. Merong area dito, yung balon. Opo. Balon na kung saan sinasabi na noong panahon ng mga Hapon Opo. is dito pinapatay yung mga bata. Wow. Like, paano ba? Minahagis sila tapos sinutusok ng grabe, no? ng baril na may
may kutsilyo. Oo. Tapos doon tinatapon. Wow. Yes, sir. So, ibig sabihin, sir, ang dami palang pinahirapan ng Hapon dito. Yes, sir. So, yun guys, hindi raw ma-identify ni Sir Chill kung saan specific yung balon dito. Pero dito raw sa area na to, merong balon at doon na hinuhulog ang mga bata. Yung mga sabi-sabi nila. Oo, yung mga sabi-sabi na di umano. Ayan, di umano na nalalaman ni Sir Chill yung sinishare nila sa atin. Pero kung iisipin natin, sa ngayon, siyempre, talagang napakahiwaga, no? Parang Yes, ganun, sir. no? Yung istorya. So, papasok na tayo, sir. Balik tayo ulit doon. Yes, sir. So yun guys, kung pupunta kayo dito sa may San Joaquin Church, yan yung mga makikita nyo dito, no? So sa mga subscriber natin dyan guys, na malayo at hindi makapunta dito, ayan, no, panoorin nyo lang to at ililibot namin kayo dito sa simbahan ng San Joaquin. Tsaka yung istorya niya, sir, grabe. Hindi ko makaniwala na ganun ka pala Yes, sir. kalalim. Super rich ng history ng San Joaquin. Mm-mm. Yung mga tradition is, masasabi mong connected siya sa Christianity. Oo. Ayan guys, balik tayo dito sa may loob Yes, sir. ng simbahan. So, sa bahaging ito, sa mga gilid ng simbahan, makikita natin yung mga imahen ng mga apostol. Mm-mm. Kung mapapansin mo, di ba 12 yung mga apostoles? Yes po. Pero 10 lang yung makikita dito. Opo. Sapagkat yung dalawa, si San Pedro at si San Pablo, doon sa may harap, doon sa retablo, Okay. bilang haligi. Kung makikita mo, si San Pedro at San Pablo na i-carve bilang haligi. Opo. And it symbolizes them as the two pillars ng simbahan. Okay. So yun pala, kaya pala 10 lang sila dito dahil yung dalawa nandoon sa may Retablo Mayor. Yes, sir. Yan. Habang naglalakad tayo dito guys, ay napapansin ko na agad yung Retablo Mayor nila. Napakaganda. Ayan. And dito namang bahagi, kung makikita yung mga crosses Opo. or yung mga lalagyan ng mga candle, Opo. yan yung indicator na itong simbahan ay na-dedicate na sa mahal na Diyos. Okay po. Mhm. Yes, sir. Tapos, pag-dedicate nito ay ginanap noong January 2019 in celebration of our 150 years Mm-mm. bilang pagtatag ng physical or batong simbahan. Okay po. So yun pala yung mga history pa ng simbahan. Ayan guys, papalapit na tayo dun sa pinaka-altar. Tsaka ang haba ng aisle niya, sir. Yes, sir. Ang haba, no? So, Simula kung doon. magpapakasal po kayo dito, Opo. super mahaba. Oo. So yun guys, so ayan si Sir. Malayo yung lalakarin mo. Ayan si Sir Chill. Andun, no? Sa gitna pa lang kami. Nagpansin ko kanina eh. Tapos yung kanilang choir loft, ayan, Yes, nasa sir. ibabaw. Ayan guys. Tapos ang taas ng ceiling ng simbahan. So tara sir, punta tayo dun sa Yes, may sir. harapan, ano? So, sa bahaging ito, makikita natin yung imahen ng Batang Jesus, si Santo Niño. Okay po. Di ba nasabi ko kanina na ang bayan ng San Joaquin ay mayroong 2 patron. Yung patron ng aming town ay si San Joaquin, kumbaga ng LGU. Okay po. I mean, ng LGU is si Santo Niño. Mm-mm. And the feast of Santo Niño is celebrated every 3rd Saturday of the month of January. Mm-mm. So January po Yes, sir. ang kapiestahan ng Santo Niño. And doon naman sa Retablo Mayor, makikita mo yung imahen ni San Joaquin. Opo. Si San Joaquin yung ama ng Birhen Maria. Okay po. Yes. So yun guys, ito yung Siya makikita natin dito. yung principal patron ng aming parokya. Mm-mm. Kaya ipinangalan yung bayan ng San Joaquin kay San Joaquin. Mm-mm. Kay San Joaquin. Yun pa, Yes. nagets ko na ngayon, sir. Sa taas, sir, ano? IHS. Yes, sir. Nakasulat, no? Yes. Ayan. Alam niyo pa ibig sabihin yan, sir? Mayroong nagsasabi na yung meaning ng IHS is Jesus, Hominum, Hominem, Mm-mm. Salvatore, or Jesus Savior of Men. Parang ganon. Mm-mm. Pero hindi ko lang ma-confirm, sir.
Okay. So sa dito naman, makikita mo yung imahe ni San Pedro Regalado. Parang doon sa facade lang. Okay. So yun guys, napakataas ng kanilang retablo mayor. Ayan. Ito para makita ninyo. Yan ang itsura namin ngayon ni Sir Chill dito. Ayan. Ito yung retablo mayor nila. Yes, sir. Ang taas. Grabe. Ang lalaki ng mga estatwa, sir, ano? Yes, sir. So, Doon si San Pablo at si San Pedro. Oo, ang lalaki ng mga image. Yes, sir. Ayan. Kung gusto mo si Pedro. Pwede. Okay. Yes, sir. Ayan, ang daming ibon. Mga paniki. Yes, sir. Pinasok pala ng mga paniki. Grabe, ang tataas talaga nito, no? Yes. Ayan. Ayan guys, so makikita ninyo dito. Nakatingala na yung camera natin. Tapos ito tayo ngayon sa baba. Para makita nyo ng gusto. Ano bang itsura. Ayan. Sa likod, sir, wala naman na, no? Wala na, sir. Yung sacristy na lang. Sacristy, okay. Yes, sir. Sige, sir. Napakarami natin nalaman dito sa Yes, sir. simbahan. And mayroon pa yung pinaka masasabi kong historic. Okay. Kasi sa bahaging ito, Ano dito po? nakalagay yung buto ng founder ng aming simbahan, si Reverend Father or Fray Tomas Santaren, Ay, ito OSA. Yes, sir. Siya po ang mismong founder. Founder or siya po yung nagpatayo ng simbahang ito. Okay. So yun guys, ito pala, nandito siya nakalibing. Yes. Yung mga buto, sir, no? Yes, Nandito. mga buto. Oo. So nag-iisa lang po siya dito, sir, sa loob ng simbahan? Oo. Ano? Sa pagkakaalam namin, siya lang yung natatangi. Oo. So ibig sabihin, napakalaki na ambag niya dito sa bayan ng San Juan, Yes, no? sir. Pero at the same time, yung pagka-infamous ni Padre Santaren sapagkat nailathala sa San Agustin Archives yung mga reklamo hinggil sa labis na pagpapagawa sa mga San Joaquinhon noon, like yung Pulo y Servicio. Okay. Maraming, kumbaga, reklamo sa kanya. So kasi yun dati, mahigpit no? Yes, sir. Oo. Dito naman, sa likurang bahagi ng simbahan, makikita naman natin yung mga dating bells ng simbahan. Ayan guys. So dito pala yung daanan sa likod. Yes, sir. Dito yung area ng sacristy. So guys, ito makikita natin yung sacristy. Ayan. Yes, sir. Kung saan, ang mga pare ay dito nagbibihis. Yes, sir. Dito yung mga kanilang vestments. So yun guys, And kung makikita mo naman doon sa taas, yung, kumbaga, pathway, Opo. doon yun connected sa lalagyan ng imahe ni San Joaquin. Okay, ito So, kung halimbawa, may pagbibihis or paglalagay ng bulaklak, dito sila dumadaan. Opo. So yun guys, so makikita ninyo doon, may parang hagdanan na Yes, bakal. yes, sir. Ayan, Dito. pakita natin sa kanila, sir. Ayan, Dito, sir. ito. So yun guys, kakapit lang dyan yung magbibihis, Yes. mas papasok doon sa may butas. Ito yung aming patron, si San Joaquin. Ito po si San Joaquin. Yes. Ayan. So ang dami palang mga images dito, sir. Ano? Yes, sir. Makikita, no? Si San Lorenzo Ruiz, imahe ng Santo Rosario, si San Jose, ang Immaculada Concepcion, and ito, yung mga imahen ng ilang mga santo. Tsaka sir, ang lawak pala dito pa rin sa likod, no? Yes, sir. Oo. Okay, sir, bali yung daanan sa bell, sir, dito sa may labas, no? Yes, sir. Dito sa labasan ng sacristy. Ayan. So guys, ito. Yes, sir. Ang daming mga lagusan dito, sir, ano? Yes, sir. Ayan, medyo umuulan lang ngayon. Yes, sir. Ayan. And currently, kasi malapit na yung fiesta namin, nandito yung mga parishioners at mga faithful ng aming parokya sa paglilinis for a due day. Hello po. Nice to meet you. Okay po. Landscape kami. Ayun, mag-landscape sila, ma'am. Kami ng mga Sila, sir. Good morning po. Good morning. Good morning po. Welcome to our town. Opo. Nice to meet you po. Opo. Thank you. Yes, sir. Same guys, ayan. Yes. Medyo Yung maambon area lang. ito ay yung aming adoration chapel. Ito ang Adoration Chapel. Yes, sir. Same guys, ang laki ng Adoration Chapel. Ito naman yung aming kumbento. Ito ang kumbento. Yes, sir. So, ayun dapat sa may kaganina. Pero dito na Yes, nilipat, sir. ano? Then sa bahaging ito, makikita yung aming mga dating bells Ay, wow. Andi dito na sa or may likod kampana. pala. Yes, sir. Oo. So yun guys, ito yung mga original na bell. Yes. Katulad nito, sir, 2001 or Ito, 2001.
dito. Ano siya sir, no? Nabasag na, no? Yes. And guys, so makikita ninyo, August 16, 2001. Yung 2001 is our celebration of bicentennial anniversary ng aming parokya. So, ano yung pinakamatagal dito, sir, sa apat? Hindi ko lang sigurado, sir. Oo. I think this one, sir. Ito, oo. Yes. Ito, possible ito yung pinakamatagal, Yes, sir. guys. Tapos may mga nakalagay dito, no? May mga naka-engrave, no? Yes, sir. Ayun, guys, oh. May mga naka-engrave sa mga bell. Pero ibang salita siya, sir, ano? Dekado. Espanyol. Espanyol. Yes, sir. Kasi ito yung pinakamalaki. Yes. Ito pa. Oo. So yun guys, para visualize niyo, ito si Sir. Ayan, si Sir. Tapos yung isang kampanari nila, napakalaki yan, no? Yun guys. Ito yung apat na bell nila, no? Yes. Pero I think siguro lalagyan pa ng ano yan, Sir, no? I think. I-develop Kasi pa to, no? hindi pa tapos yung landscaping. Ayun guys, oh. Bali, ito yung ginagawa nila dito, pinapaganda ng simbahan, yung likuran. Tsaka ang linis, Sir. Yung ano no, yung Yes, sir. dito no, may mga halaman And na rin. Kanina nasabi ko na malapad yung lupa ng simbahan or ng parokya. Opo. And ditong bahagi is makikita mo yung beach area ng parokya. Ibig Yes. sabihin, Sir, mayroong beach? Yes, sir. May Oo. beach area. And noong 2019, super malinis ito, sir. Oo. Walang masyadong mga damo-damo or Oo. mga halaman sapagkat ay itong ginawang beach talaga. Oo. Kaso noong time ng Bagyong Odette siguro na nasira kaya hindi na naayos yung mga cottages. Oo. Yes, So sir. yun guys, so ngayon lang ako nakakita na simbahan na may sariling beach. Yes. Oo, so yun guys, no? Kasi maririnig na natin dito yung mga hampas ng Yes, sir. alon, eh, oh. Ayan. So ito yung ano nila, itsura dito sa may gilid, guys. Ayan. Malapad talaga, Ito na sir. yung convento. Yes, sir. Oo. Supposedly yung kumbento. Oo. So yun guys, doon tayo galing kaganina. Ang lawak, hanggang doon. Yes, sir. Pero sabi nyo again na sir, ang lawak ng simbahan is hanggang doon sa may, sa may Ang lupa. Lupa paaralan. Yes, sir. Oo. Kasi sa mga nakikita kong mga documents dati, makikita mo talaga yung part ng simbahan or pagmamayari ng simbahan. Napakalawak Yes, siya, sir. no? Even yung plaza kasi doon. Yes, alam sir. ko, Yung kasama plaza is pagmamayari pa ng simbahan noon. So yun guys, ang dami natin natutunan kay Sir Chill, no? About dito sa kanilang simbahan, tsaka sa bayan na rin mismo ng San Joaquin. Dito sa may harapan natin, ayan, bago tayo pumunta ng Campo Santo, isang dito yung kanilang bell tower. Yes, sir. Beltry Oo. namin. Sir, pwede natin ipasilip sa kanila yung Yes, sir. bell tower ninyo, kung ano bang itsura. Kasi I think interesting din ito. Para kasi siyang kastilyo. Parang ganun ang itsura niya. Actually, sa mga lumang litrato, nasira talaga yung yung tuktok ng belfry namin. sir. Opo. Especially noong gera, at the same time, nung pagtama ng lindol na Lady Kaykay. Okay. Noong, I think, 1948. Grabe sir, oh. Ang lalaki ng mga adobe dito, oh. Yes, sir. Ayan, oh. So, dito, kanina, yung ating baptistry. Ay, opo, ito. Yes, Ito yung yes, sir. butas. Yung nasisilip ko doon sa ibaba. Ayan, guys. Para makita nyo. Ito naman yung, I think original pa rin po ito, sir, no? Siguro, sir. Ito. So, yan, guys. Tapos, ninutubuan na siya ng mga halaman sa sobrang katagalan. Yes, yes, sir. Ayan And, palang itsura, oh. diba, sabi nyo kanina, maraming lagusan. Opo. And fun fact lang, dito sa aming choir loft, meron ding lagusan noon. Dito. Ah, okay. Kaso, Sinarado sinara na. na. Yes, sir. Oo, nilagyan na ng mga corals. Yes, sir. Corals ang ginamit nila, oh. Eh, na pala yung tagus doon sa may choir loft. Yes, sir. Ang galing ng pagkakagawa, sir, ano? Ayan, guys. Ayun na yung kanilang bell. Subukan natin kung And, may sisilip lang natin. sige, sir. Medyo madulas kasi gawa ng umulan. Ayan. Dito, sir. Ay, ito na. Parang amoy ano siya, sir? Yung mga dumi ng paniki kasi. Ah, mga dumi ng paniki. Ayan, daming paniki sa loob, oh. So yun, guys, oh. Kasi kahit na ilagyan na ng screen, Oo. patuloy pa rin dumarami yung mga paniki. Ang daming paniki. Naku, hindi natin makita. Ayun, guys, oh.
Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Pero ang daming paniki, oh. Ayan, dito natin. Close up natin dito. Ayan, oh, kung nakikita nyo lumilipad yung mga paniki. Ayan, tabi-tabi po. Ibig sabihin, sir, pinamahayan na po ito ng mga paniki. Yes, sir. Oo. So, yun, oh. Ano ko lang. Kaya yan ang isa sa rason kung bakit nilagyan ng screen. Para at least malesen yung mga paniki. Pero, nakakapasok pa rin sila, sir. Yes, sir. Ayan, guys. Ito yung screen. Tapos, yung amoy ng paniki, maamoy naman na dito. Tapos yung pinagbabaan namin, ay pinag-akitan namin, ayan. Ito na rin dito, may daanan na rin. So, hindi na tayo makakakit doon sa taas. Kasi sarado. Ayan, baba tayo. Punta na tayo, sir, Camposanto. Yes, sir. Ayun. Grabe ang dulas. Ingat, sir. What do you do when it hurts to hold on? That even worse to whisper so long. My heart is way too tired for words right now, but words are all I know. You were my silence. Tapos yung kanilang Munisipyo. Ito, ayan ang munisipyo nila. Ayan, guys. Gotta say goodbye to love somehow when love is all. Kung nakikita nyo dyan, ayan yung itsura namin ngayon, sir. Tapos sabi mo, sir, ito yung sakop. Yes, sir. Hanggang Supposedly. Ito yung sakop ng Lupa ng simbahan. na nasa elementary school na pala. Yes, sir. Time pierce the surface and let the light shine through. When I broke your heart, I broke mine too. That area, sir, is going to Garin Farm. Garin Farm. Yes, sir. Ayun, so guys, yun, oh. Yung parang nasa langit ka, yun yung Garin Farm. Diretso yun lang natin to. So malapit na tayo, guys. Okay, ito na. So ito na yung cemetery or yung Camposanto. Ayan, guys, ito na yung Camposanto nila. Makikita natin. Ayan. Park lang tayo dito sa gilid. Yes, sir. Yung Shopee. Okay, guys, bali dumating na kami dito, no, sa may Camposanto. Kung saan makikita natin dito. Ayan ang lumang Camposanto ng San Joaquin. Tapos dito, sir, ano po ito? Ang area nito ay part ng lupa ng simbahan. So, ibig sabihin, sir, kasama po ito sa Yes, lupa ng simbahan? kasama po ito sa lupa ng simbahan. Lawak talaga ng Yes, lupa sir. ng simbahan. Nakakatuwa. Sige, sir. Tapos dito na po tayo, Yes, sir. sir. Punta na So, tayo. yun, guys, tatawid na tayo dito. Ito na lumang Camposanto. Ayan. Ang lawak ng kalsada. Sir, sa bahaging ito, Opo. makikita mo yung facade ng simbahan. I mean, ng Camposanto. Opo. So, sa bahaging yun, makikita mo yung muling pagkabuhay ni Jesus. Okay po. And dito, sa bahaging ito, makikita mo yung mga bungo Opo. na nagsisimbolize ng kamatayan or ng death. Oo. Yes. So yun, guys, oh. It symbolize yung death. Ayan, yun nasa taas. Yung dalawang may skull. Tapos may angel. Kaya papasok tayo dun sa may loob. Ang lawak din pala niya, sir, oh. Yes, sir. Oo. So yun, guys, oh. Makikita ninyo. And yung mga fence is, I think, it's the original. Okay, ito po yung mga nandito sa may gilid. Ayun, sa may gilid, guys. Tapos napansin ko dito, sir, yung mga itong mga nakalibing dito, ang lalaki ng mga Yes, nila. sir. So, masasabi mo talaga na noong panahon is yung mga nakalibing sa mga mausoleo. Opo. Mausoleo po yung tawag dito. Is yung mga alta Opo. or yung may mga kaya. Oo, mga prominenteng tao. Yes, sir. Ayan, guys, oh. Kasi kung napanood nyo, guys, yung sa Balayan, Batangas natin, may mga ganito rin sila, yung may mga rebulto. Ang sabi kasi doon ng historia ng Balayan, yung may mga ganitong rebulto raw, ito raw yung mga prominenteng tao, may mga malaking ambag sa bayan. Ayan, guys. So ano pong mga ano na ito?
DS? Yes sir, yung tulad ng Sera, Diez, Perlas. Ayan po mga kilalang mga Yes sir, pamilya mga dito. kumbaga yung mga may lahing mga Espanyol noon. Okay. Kaya yung kanilang mausoleo is dito talaga at Oo. yung may mga rebulto sila. So ibig sabihin yun, mga DS pala, no? Yes, sir. Yung mga Sierra pala, mga dito, mga kilalang pamilya. So yun guys, yung makikita natin dito. Tapos mapapansin na agad natin dito yung napakalawak na hagdanan. Yes, sir. Tapos every baitang niya, yung mga baitang niya, makikita natin dito yung parang ng pare, yung lalagayan ng alak, no? Yes Ayan sir. Yung kumbaga kopa. Oo, ayan. And sa bahaging yan sir, makikita mo yung mga imahe ng mga santo. Okay po, mga imahe ng santo guys, oh. Ay, hindi na kaya pasukin. Yes sir, Okay pero na. it's okay lang. Oo. So yun guys, pakita ko lang sa iyo hanggang dito. Tabi-tabi po. Ayan. Hanggang dito pala may mga may mga rebulto ng mga imahe. Yes sir. Ayan guys. Ang dami pala nakalibing sir. Oh. Yes. Even dito. Pero ngayon sir, dito, nakapaglibing pa po ba? Maari pang makapaglibing kung mayroon kayong nicho. Pero kung wala ng space for another nicho na i-construct. So yun pala, kailangan meron palang nicho dito. Yes sir. Pero I think parang puno na siya sir, ano? Yes sir, puno na talaga. Oo. So yun guys, ayun no, yung umaakyat ngayon si sir, Chills. And dito makikita mo naman yung mga imahen pa rin ng mga Oo. santo. Dito mga imahe pa rin ng mga santo guys, ayan. Hanggang doon. Tsaka hindi siya biro na ginawa nung unang panahon dahil Yes. napakalawak sir, ano? Yes sir. So, ang Campo Santo ay tinayo noong 1892 under Fray Mariano Vamba. And I think si Fray Mariano Vamba ay yung paring humalili kay Reverend Father Tomas Santaren or Fray Tomas Santaren. Opo. Yung So, doon po sa loob ng simbahan. Yes sir. Sa simbahan ang nagtayo ay ang nagpasimuno si Fray Tomas Santaren, while dito sa Campo Santo ang nagpasimuno ay si Fray Mariano Vamba. Mariano Bamba. Yes. Okay. So dito aakyat tayo papunta doon sa may chapel. Oo. Pag nandoon ka sa may labas, sir, hindi mo maiisip na ganito pala kalaki sa loob, ano? Yes sir. Malapad hanggang doon sa likuran. Oo. Ayan guys, oh. Doon kami galing sa may labas. Ayan. Pero ito na tayo. Pakit na tayo. Tataas ang mga baitang. Yes sir. Ayan. Dito sir, dinadala na yung mga mga binibindisyon na yung mga Sir. na galing sa simbahan tapos dito na dinadala. Yes, sir. Binibindisyonan. Okay. Ayan. bukas So sa kasalukuyan lock po siya pero nakalock. masisilip po natin. Oo. So yun guys, nakalak lang siya pero dito masisilip na natin. Ayan. Pasok ko na lang yung camera. Ayan ang itsura. Bali, may mga nakalibing rin pala dun, sir. Yes sir. Oo. Yung iba mayroong pari dyan nakalibing. Pero mostly yung ordinaryong mga tao lang. Ah, okay. Yes. Tsaka yung structure ng kanyang sir. Yung kanyang ang taas, Yes sir. Tapos doon sa center makikita mo yung La Pieta. Apo La Pieta. Yes. Yan. Namatay na si Jesus niyan, sir. Yes sir. Oo. And then, hawak-hawak siya ni Mama Mary. Tingin ko mga prominenteng tao rin to, sir. Reverend Father Antonio. Si Tulaw. Ayun, mababasa ko. Ayan. So, ito yung itsura namin ni sir. Yes sir. Para makita ninyo, para namin sinisilip. Ayan. And sa ditong bahagi sir makikita mo yung mga pare na taga San Joaquin. Ay, For ito. example, ito. Ito po. Ito yung libingan ni Father Sariego. Okay po, Father Sariego. Yes. Mga pare, halos po, sir? Yes sir. Tapos doon is libingan ni Father Sardenia. Sa kabila naman, Yes, sir. pare. Dito, sir, sa paikot, pwede natin sila maikot. Sige sir. Oo. So, yun guys, ito ikutin lang natin. Tapos yung mga structure na ginamit dito is mga bricks. Yes And sir. then adobe na rin. Ayan. And itong Campo Santo ay naging national treasure noong
December 2015. Opo. So kaya sa bayan ng San Joaquin mayroong dalawang national treasure, yung aming parokya or yung aming simbahan. Opo. At the same time yung Campo Santo Campo mismo. Santo. Yes, sir. So yun guys, national treasure na rin pala itong Campo Santo nila. Yes, sir. Dahil sobrang tagal na rin sir, ano po? Yes. Oo. So yan guys, no. Tsura dito sa may likod. Nakakilabot yung yung pagka ng mga detalye ng mga yung mga, even yung mga flower dun sa may gilid. Wala pa akong nakikitang kalachuchi Walang tumubong kalachuchi dito. Wala siguro, sir. Oo. Kasi usually kasi sa sa mga ganito, kalachuchi tumutubo yung bulaklak ng kalachuchi. Ikot lang tayo. Yes, sir. Sana walang ahas dito, Wala naman, sir. Tingin ko kasi parang rin to Nililinis din to. Ayan. So yung makikita natin, ito na yung pabalik doon, guys. Yes. Ayan. So kung makikita niyo, sir, maraming damo-damo. Opo. Tulad nitong halaman, tinatawag itong Cadena de Amor. Opo. And tuwing tag-ulan, mabilis silang tumubo. Kahit na linisin pa ito ng paulit-ulit, kung patuloy pa rin umuulan, madali silang tutubo. Oo, Cadena de Amor palang tawag dito. Yes, Ngayon sir. ko lang nalaman. Kahit dito, sir, may mga nakalibing din, Yes, sir. Tabi-tabi po. Ayan. So yun guys, ang dami natin nalaman kay Sir Chills, Yes. At nakakatuwa lang isipin na may mga ganito pa rin pala dito sa Iloilo. At hindi natin alam yung mga kwento. So yan, si Sir Chill. Sir Chill, sa mga gustong pumunta po dito sa may San Joaquin and then sa may simbahan ninyo, bali, open po ba yan everyday? Open naman po tayo every day from Monday to Sunday. Okay. And pero bago po kayo pumunta, mas mainam po na punta muna kayo ng parish office para at least malaman namin at mailathala kung sino ang pupunta sa aming record logbook. Okay, kasi Yes. may mga incident na ata na parang may Yes, sir. nawala na dun sa loob Yes, ng marami ng incident ng pagnanakaw. Oo. Kaya minabuti ng aming kura paroko na i-secure na lang yung simbahan. Kung pupunta kayo dito, yan, pwede niyong kontakin si Sir Chills ng simbahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking. 'Cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle. Looking at me, you're looking at me. What more could I want? What more could I need? Our hands intertwined in this sweet symphony. You're all that I want to forever breathe. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for.